Planuhin ang pamamasyal upang masigurong sulit ang inyong bakasyon sa Land of the Rising Sun. Respetado at mapagkakatiwalaang Filipino tour operator sa Japan. Roy Japan Tour. Roy Japan Tour. Contact WhatsApp and Viber 819023885888. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Si Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Mga kaibigan, sabi ho ng Pangulo ng Amerika, dapat daw ibalik o isoli, i-relinquish, isalin yung kapangyarihan, isalin ng militar yung kapangyarihan, ibalik nila. At nagbanta ang Amerika, si Biden. Nagagawa sila ng kaukulang aksyon kung hindi nila gagawin yan. Including, kasama na rito ang reimposing sanctions. Pagpapataw ng mga sanctions that had been rolled back since the nation first transition to democracy in 2011. Paano ka makakasurvive bilang isang bansa na wala na mangyayari sa bansa mo? Hindi ba? Tingnan ninyo yung Cambodia, di ba? Iba na yung ano niyan eh. Mula dun sa dati nilang military mga kaibigan, sa mga dating ganyan din ang ano dyan eh. Malulupit din ang mga namuno dyan. Pero nung sila tinulungan na, wala nang sanction sa kanila, mga kaibigan, di ba bumabalik nakakabangon yung kanilang bansa, hindi ba? Hindi ka makakabangon sa military rule, mga kaibigan. Puro gutom yan eh. Gutom sa kapangyarihan at ano yan eh. Pera. Kasi nakikita nila, naiinggit sila sa mga magnanakaw. Kaya nakita ninyo, nagsisitakbuhan sa politika yan. Tingnan nyo si Bato. Diba? Wala naman laman ng ulo. Kumbaga yan eh, parang ano yan eh, parang lata ng bagoong yan eh. Nawalan laman. Bagoong. Tapos binuksan mo, di ang baho nun. Di ba? Mga kaibigan. Nagbabala ang Amerika. Na kung hindi, isa-sanction sila, i-reimpose. Ibabalik yung mga sanction. Magigipit ka bilang isang bansa. Kasi binaboy mo eh. Sasabihin mo dinaya ang eleksyon. Bakit? Kayo ba ang authority sa pandaraya sa eleksyon? Katulad dito. Mga kaibigan, di ba? Kahit na alam na nating talagang kasabwat sa pandaraya yung COMELEC, pero ganun pa man, iyan ang mga democratic process eh. Ang kailangan lang talaga natin, magkaroon ng tunay na matinong leader na nakakaalam ng batas at alam nitong mga tanggapan ng gobyerno na hindi man loloko, kamukha ni Justice Antonio Carpio. Hindi ba? Hindi niyo pwedeng lokohin yung batas. Alam niya eh. Ang tagal na naging Supreme Court Justice eh. At kung sakasakali, ngayon lang tayo magkakaroon ng Chief Justice of the Supreme Court, bagay
nagkaroon na rin tayo di ba? Chief Justice na naging senador. Di ba? Sino yun? Yung sa Cebu. Naging Chief Justice, si Marcelo Pernan. Pero magaling din, di ba? Nung maging Supreme Court Justice. Mga kaibigan, at pumasok sa politika. Kung di ako nagkakamali, parang, kasi matagal na baka, sa pagkakatanda ko, naging senador yan ngayon, basahin natin tong statement ng Amerika. The United States removed sanctions on Burma over the past decades. Tinanggal na pala yung mga parusang ipinataw sa kanila Yung sanctions, alam niyo yun, di ba? Yung maraming klase yan Katulad ng Cuba, may mga sanction yan, di ba? Hindi kayo pwedeng makakuha ng anumang suporta, pati mga produkto haharangin Walang magpapadala sa iyo Yung mga kaalyadong bansa Hindi ka mabubuhay, di ba? Mabuhay ka man, maghihikahus kayo. Di ba? Maghihirap kayo. Hindi kayo makakabangon. Kahit ano pa sabihin mong ganda ng healthcare system sa Cuba, maraming tao ron gusto pa rin umalis Di ba? Kasi wala silang pagkakataong umasenso buhay nila. Ganyan din dyan. Ang sabi, tinanggal ng Estados Unidos ang sanction sa Burma sa nakaraang isang dekada na isang dekada, base sa progreso patungo sa demokrasya. The reversal of that progress, ang kabaliktaran niya ng pag-unlad na yan will necessitate an immediate review of our sanction laws and authorities, followed by appropriate action. We will work with our partners throughout the region. Kasundo ito sa mga kaalyadong bansa, di ba? Dito sa region ng Southeast Asia tsaka sa Asia and the world at ng mundo to support the restoration para suportahan ang pamamalagi ng demokrasya, pananatili ng demokrasya at ng rule of law, as well as to hold accountable at panagutin yung mga responsable may kagagawan dito sa likod ng kudeta na ito, mga kaibigan, na bumabaliwala sa demokrasya. Yan ang sabi ni Biden. Kaya ito yung sinabi na natin paulit-ulit At sa totoo lang, nung kauupo nitong si Digong nyo, pinagsasabihan natin yung malulupit na supporter niya, na mga walang hiya, divisive, ayaw magkaisa. Hindi nila alam na ang ibubunga nung ginagawa nila. Talagang inutos yun Ngayon mo ma-realize, yun ang utos sa kanila ng administrasyon Yung siyempre, yung mga nagpapatupad niyan, yung PCOO na sangkot sa fake news, di ba? Sa paggawa ng fake news. Inutusan sila, sa madaling sabi. Nagawin nila lahat yan. Hindi nila ginawa yan on their own. Ito naman PCOO na nagpapa-fake news, sila yung nagbabayad ng mga troll para sirain ang pagkakaisa sa Pilipinas. Imbes na pagsikapan nila na pagkaisahin ang sambayan ng Pilipino. Yun yung sinasabi natin na yan si Marcos tsaka si Vice President Leni Robredo, pinag-aaway nila yan. Itong mga troll na ito ang gumagawa niyan. Sisiraan si VP Leni Robredo para
magpanggap nakakampi nila si Bongbong. Pero ang totoo, itong kampo ni Bongbong Marcos ginagamit labang kay Vice President Leni Robredo. Para ano? Ano ang purpose nun? Ang purpose nun ay ma-divide ang sambayan ng Pilipino. Bakit nila ginagawa na hatiin ang sambayan ng Pilipino? I-maintain nila na watak ang mga Pilipino. Kasi yun ang paraan para madali nilang maigiit ang lahat ng kanilang gustong gawin. Makakapanatili sila sa pwesto. Bakit? Kalahati na lang ang kalaban mo eh. Kontrolado mo yung kalahati eh. Mga kaibigan, watak-watak eh. Mabuti kung kalahati. Baka one-fourth. Nagkaroon ng one-fourth na watak-watak yan. Mga kaibigan, konti na lang kakailanganin mong suporta eh. Hindi ba? Konti lang kakailanganin mong suporta. Mame-maintain mo lang yung status na hati. Di ba may sabi nga, divide and rule. Mga kaibigan, mas madali mo maigigiit ang lahat ng bagay. Yan ang ginagawa nila ngayon sa ating bansa. Imbes na tayo ay pagkaisahin. Tinan mo, dilawan. Yun ang di ba? Inimbento nila, ay dilawan. Yan ang sasabihin sa iyo, mga kaibigan. Wala namang mga taong wala namang ginawang masama, ginawang kasalanan, laban sa mamamayan at sa bansa natin, pilit nila sisirain para ma-divide ang tao. Bali ba ngayon, ang daling humimok ng ng bobo di ba? Kasi marami rin yan. Watak-watak tayo ngayon. Pag watak-watak ang isang bansa, yung mga walang yang namumuno, madali nilang magagawa yung gusto nilang gawin. Yan ang tandaan ninyo. Paniwalang-paniwala si Bongbong Marcos na kapag may bumabanat kay Vice President Leni Robredo, kasama na yung mga aso niya, mga tuta niya, mga kaibigan, akala nila sinusuportahan sila ni Digong nyo. Hindi nila alam, ginagamit lang sila para ma-maintain, mapanatili nilang divided o watak-watak ang mga Pilipino. Ganun po yun eh. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Ito mga kaibigan, ba itong susunod nating balita? Yan importante na dapat ninyong malaman yung nangyari sa Myanmar, yung ginagawa ngayon ng United Nations at ng Amerika, Australia, lahat ng mga bansa na kumukundi na dyan. Yan din ang mangyayari dito. Kaya tayo, ang role lang natin dito, ito rin yung mga kumukundi na sa China, di ba? Marami dyan sa mga bansa na yan. Ang kumukundi na rin sa China. Ang kailangan lang natin, mabuti rin sa Myanmar, kahit na naaresto na yung mga ibang leader, gumagana pa yung yung partido nila. Nagsasalita pa rin sila. Mga kaibigan. Dito wala kasing nagsasalita para sa bayan, iilan lang. Katulad ni Justice Carpio at ni Vice President Leni Robredo. Ito ninyo mga tarantado Itong kumalat yung isang litrato, humingi nga ng paumanhin si Vice President Leni Robredo sa isang celebrity. Itong si Rachel Alejandro. Humingi siya ng paumanhin. Kasi raw,
kumalat itong mga litrato, pinalilitaw nila na si Vice President Leni Robredo yung nasa litrato na nagbabakasyon sa El Nido Beach, di ba? Mamahaling beach yan, tsaka maganda rin, sa Palawan. Pero hindi naman pala si Vice President Leni Robredo yun. Si Rachel Alejandro pala yun. Yung anak ni Haji Alejandro. Singer din yun, di ba? Si Rachel. Mga kaibigan. Pero si Vice President Leni Robredo, ang pinararatangan nila, nagpakalat ng fake news, ng maling paratang, na siya raw nagbabakasyon. Siyempre, pandemic ngayon eh. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, yung health minister ng Australia, di ba, diyan nag-resign dahil diyan. Ngayon, hindi naman pala si Vice President Leni Robredo yun. Si ano yun, si Rachel Alejandro. Ang sabi niya was initially confused why a number of people are sending me this. Kalma lang po, hindi ako yan. Mga litrato siguro yun. Andito po ako sa opisina, wala sa Palawan. Yan. Ako na po humihingi ng paumanhin kay Rachel Alejandro. Mga kaibigan. Kasi yung ibang tao, dinadamay nila basta meron lamang silang magamit na paninira, di ba? Kahit hindi totoo, tahasang paninira, mga kaibigan, na hindi totoo. Ayan po, para malaman din ng iba, na meron palang ganyang kumalat na paninira labang kay Vice President Leni Robredo. Pinalilitaw, may mga litrato, kuha daw sa El Nido. Kuha nga yun doon. Pero hindi siya yun. Si Rachel Alejandro yun, mga kaibigan, yung anak ni Haji. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Si Haji Alejandro, nabanggit na rin lang. Dating loyalist yan eh. Pusakal din na loyalist yan. Kasama namin sa nagumpisang rally yan, sa Manila Hotel, yung ano ron. Nakita ko yan doon. Tsaka si Florante, magka-duet pa yan. Nag-duet yan eh. That time eh. Gumawa ng isang album yan, dalawang yan eh. Kaya nga, nakilala ko rin si Rio Diaz eh. Dahil yun ang asawa that time ni Haji. Yung Rachel na yan, batang maliit pa yan. Kasama ron eh. Nakikita ko eh. Hindi pa kilala yan, si Rachel. May mga kanta pang ginawa yan, sina Florante. Na kinanta nila ni Haji yung isang album. Mga kaibigan. Loyalist siya. Isipin mo, si Vice President, hindi naman loyalist yan. Di ba? Pero kita ninyo, humihingi siya ng paumanhin kay Rachel. Ganon kasibilisadong tao. Napapahiya siya dahil naawa siya siguro kay Rachel. Pati yun nakakaladkad. Gusto lamang siraan siya, nagdadamay pa ng ibang tao. Dapat ganon ang tao, sibilisado, hindi ba? Mga kaibigan. Ngayon, ito namang si Magalong daw, gustong ibalik ayaw tanggapin yung kanyang resignation. Si Magalong naman, nagpapabebe. Pabebe siya si Magalong, kunyari pa eh. Kapag kailangan ako ng presidente, makakatanggi ba ako? How can I refuse the president? Yan ay. Iba na, sipsipa na ito eh. Mga kaibigan eh. Sabi ko sa inyo yung maling pagpuri, nakakakwan niya, nakakalunod. Yun nga dinadahilan ni Presidente Digong nyo.
na marami raw siyang narinig. I've heard with my own 2 ears nothing but words of praises for Mayor Magalong from the President. So, of course, I'm sure 100%, si Harry Roque, ang nagsasalita, itong pangahas na si Harry Roque. Marami raw siyang narinig, na magagandang papuri dito para kay Mayor Magalong. Gago pala kayo eh. Kaya pinuri yan, nag-resign. Dahil sa delikadesa. Ngayon, ibabalik nyo, mumurahin na yan. Ano ba pahalagahan ni Magalong? Yung kanyang reputasyon? Yung kanyang karangalan? Mabuti nga hindi ka na namura Kaya ka nga hindi na namura dahil nag-resign ka Siya naman na dapat mong gawin, mag-resign. Ano kalalabasan mo niyan? Dinadamay ka niyan, kaya gusto kang makabalik niyan Di ba? Dapat damay-damay tayo dito. Wala naman tayong paparusahan ditong opisyal ng gobyerno Pero nakita ninyo sa Japan, ito sa Japan itong isang congressman, hindi lang nagbitiw basta, nagbitiw sa kanyang pagiging congressman, pagiging mambabatas, mga kaibigan. Alam nyo kung bakit? Ito hong si Kiyohiko Toyama, Secretary General ito ng Partido Komeito. Ito yung naka-coalition ito sa ruling party, yung Liberal LDP, Liberal Democratic Party. Kasi po siya ay nagpunta sa isang bar. Ang tawag nila ay hostess bar. Di may hostess dun, di ba? Ito'y sa harap ng pandemya. Ngayon lang ito, nag-resign, yan ang naging dahilan, at nagkaroon ng public outrage, Nagalit din yung mga tao, Sipin mo, nagagawa mong nakikipag, ano ka pa dyan, Nag-good time ka pa dyan. Samantalang ang daming bawal gawin, na dapat sumunod ang mga nasa gobyerno. Ayan, nag-resign po itong kanilang parang congressman ito senior member ito ng coalition, ruling coalition. Nagpunta siya sa isang bar sa Ginza at napabalita sa publiko. Kaya sa galit ng publiko, mabilis ilang araw lang resign agad Bakit dito? Ito sana mabalitaan ni Magalong. Wala nang kesyo-kesyo. Ikaw nagsabi, irrevocable Dapat nilagay mo, irrevocable kung tatanggapin. Mga kaibigan, kalokohan yun. Walang irrevocable doon. Niloloko lang ninyo taong bayan. Unggoy-ungguyan lang yan. Gayahin ninyo ito. The development which came along with similar recent visits to Ginza hostess bars by Jun Matsumoto, former acting chairman of LDP's Diet Affairs Committee, is set to give the opposition camp ammunition to attack Prime Minister Yoshihide Suga's administration. Nakita ninyo na ito tuloy ay delikadong magamit na bala laban doon sa nakaupong Prime Minister ngayon na si Suga. Mga kaibigan, gagamiting issue. Dahil sa ginawa nitong isa pang opisyal na si Jun Matsumoto, yung dating
chairman ng partido ni Prime Minister Suga. Oh. Si Matsumoto at dalawa pang mambabatas na sinamahan siya sa bar, Takasaki Otsuka, isang executive of the Lower House Steering Committee, and Senior Vice Education Minister Taido Tanose have offered to leave the LDP over the matter. O yung dalawa naman, na ganun din ang ginawa, mga kaibigan, nag-resign na rin sa kanilang partido. Para hindi mapahamak yung iba. Yan ang sinasabi natin eh. Hindi lang alam nitong si Presidente Digongyo, marami dyan, mga lihim mong kaaway. Yan ang totoo mong lihim na kaaway. Yan ang masakit eh. Lihim na kaaway, pero nakikinabang sa'yo. Lahat ng ikagagalit ng taong bayan, yun ang ginagawa nila eh. Di kaaway mo yan. Maliban na nga lang, talagang yun ang programa nyo. Mag-divide and rule kayo. Di ba? Gusto nyo lagi galitin ng mamamayan para ma-maintain yung tinatawag na divide and rule. Divided ang Pilipino. Ayaw nyo magkaisa ang mga Pilipino. Tawag dyan, divisive administration yan. Divisive leader yan. Si Tanose ay sinibak ni Suga nung Prime Minister mula sa pagiging Senior Vice Minister. Pagkatapos na kung ano ito, i-criticize ng kanyang pagpunta sa bar bilang inappropriate. Kita ninyo? Yung propriety, di ba? Mahalaga yan eh, yung propriety, mga kaibigan. Nasaan ang propriety nung nangyari sa Baguio? Sipin mo, 1,500 pesos lang. Ilang violation yun? Napakaraming violation nun. Pag binilang mo, social distancing, walang face mask, walang face shield, mga kaibigan. Ilan yun? 3 yun. Baka meron pang iba. It is extremely regrettable and as a government, we apologize. Tinan mo. Yung gobyerno humihingi ng paumanhin sa mga mamamayan. We apologize to the people. Sabi nung cabinet secretary na si Katsunobu Kato, dahil sa ginawa nitong isang mataas na opisyal na si Tanose. Otsuka, ito'y dalawa nauna ito na nagpunta sa bar kaysa doon sa isa si Otsuka at saka itong Tanose, nagpasyang magbitiw sa kanilang pwesto sa kanilang Congress, yung diet. Yun ang tawag nila ron diet, yun yung Congress and the government at sa gobyerno, respectively. Although the 3 scandal-tainted politicians will all remain as lawmakers. Mga kaibigan, mananatili silang mambabatas. Nag-resign sila sa diet. Di ba yung diet, yun yung kwan? Yun yung pinaka-kamara nila. Matsumoto had said earlier that he had gone to the hostess bars. Inamin niya. Alone. Yung Matsumoto, nagpunta raw mag-isa. Inamin niya sa bar. And apologized Monday for hiding the fact that the 2 junior lawmakers had accompanied him. Mingi siya ng tawad, mga kaibigan. Dahil sa kanyang paglilihim na
na sa katotohanan may dalawa pa siyang mambabatas na kasama na nagpunta sa bar. Jun Asumi, Diet Affairs Chief of the main opposition Constitutional Democratic Party of Japan, asked Suga to explain to the Diet. Pinag-i-explain yung kwan. Yung Prime Minister about the visit by the three lawmakers. Dito ba mangyayari ba yan? Yung iba nga huli na sa akto, tsumutsuk-tsak eh. Mga kaibigan eh, mga mga opisyal ng gobyerno. Ito'y paglabag sa protocol ito, ang katumbas nito. Toyama has also drawn fire after it was recently learned that he used political funds. Gumamit pa pala ng political funds ito para bayaran yung 110,000 cost of visits to nightlife establishments. Magkano yun? Mga more than 50,000 pesos yun. Including Kiabakura hostess bars in the Kyushu region. Layo no sa Kyushu by his state-paid secretary and himself in 2019. Ayun, 2019 naman nangyari yun. Walang pandemic pero gumamit siya ng political funds. The former senior vice finance minister was elected in the Kyushu constituency. The expenses for the visits to the bars where hostesses typically engage in more intimate contact with guests. Siyempre, ka-table mo yun, intimate, di ba? Alam pa ninyo mga Hapon, nako, lintik yan pag nakainom na yan at kargado na yan, nangihipo yan eh. Baliwala naman sa Hapon yun, yung mahipuan sila, yung mga Haponesa. Igaganti lang sa iyo nun eh, yung palo, parang sampal, ganon. Pero ito, official to, paano mo sasampalin to, di ba? Pero nangihipo rin yan. Mga kaibigan. Si Toyama po ay humingi ng tawad. Ang sabi niya sa mga reporter, I have deeply hurt public trust. Sipin ninyo yan, mga kaibigan. Yung tiwala ng taong bayan nasaktan niya, dahil sa politika. By my inappropriate behavior. Sipin mo yun, umaamin. And the scandal involving my fund management body. Mga kaibigan, our party, sabi nitong leader ng kanilang partido, timo lahat damay. Lahat damay eh. Mga kaibigan eh. Natsuo Yamaguchi also apologized for causing strong political distrust. Sipin ninyo, very sensitive sila, no? Our party will work as one to restore trust. Sisikapin daw nila na maibalik yung tiwala sa kanila ng publiko. Ano pa ba sinasabi rito? He does not intend to run. Ito raw si Toyama, hindi na raw muling tatakbo pa dahil sa matinding kahihiyan. Iyan po gusto namin sana mabasa ni ni itong si Mayor Magalong. Hindi yung nag-resign ka tapos nag-uutuan lang pala kayo, babalik ka rin, tatanggapin mo rin, abay, ano yun? Ano tawag mo ron? Are you craving for pork barbecue or boneless chicken barbecue? Yung sauce pa lang ulam na. O kaya sisig o rolls. Yung malasa, yung masarap.
Nakakagutom! Ano pang hinihintay nyo? Order na sa Barbecue Boss. Davao street food flavor at its finest. Like our FB page, Barbecue Boss NCR for your orders and inquiries. Check nyo ang aming menu at siguradong maiibigan nyo. Barbecue Boss, home of Davao's best barbecue. Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matatag na sandigan ng mamamayan. Pader na di kayang gibain ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Idudulog daw po ng BACC. Wala na kasi yung dati. Ito, matino-tino pa ito ngayon, ha? Maglang magpapa-appoint sa gobyerno. Ito si Arsenio Evangelista na namumuno ngayon ng BACC. Masama pagka nalalagay sa pwesto. Kita ninyo? Yung mga kasamahan nila na pwesto. Naku po. Idudulog nila sa Korte Suprema para hilingin na masuspinde yung pagpapatupad nitong privatization ng motor vehicle inspection centers on grounds that it had escaped public consultation. Wala po itong konsultasyon sa publiko. Ang tinutukoy nila itong nagsimula ng ipatupad kanina ng mga buhong, yan pong paglalagay ng upuan para sa mga bata. Ang problema, dito, sinobrahan ang galing. Hanggang 12 anyos daw kailangan may sariling upuan. Ito'y biglang-bigla na ipinatupad Wala man lang, bali ba nung gawin niya, walang consultation. Di ba? Kasi ang dapat, ang batas, malimit natin sinasabi na rin yan sa nakaraan. Ang batas dapat may consultation yan Di ba? Dapat may public hearing di ba? Yung mga batas. Wala naman, hindi nila tinutupad yun Public hearing, public hearing. Hindi ginagawa yan ng mga mambabatas. Kasi puro railroading ang ginagawa nila. Ngayon, ang pakay nito kasi pagkapirahan. May nagsabi, hindi. Yan talaga sa Amerika ganyan, sa Japan din ganyan. Tama ka. Pero hindi hanggang 12 years old. Yung 12 years old, may buhok na kulot na yun, mga kaibigan. Ano ibig sabihin nun? Ano na yun High school na yun Di ba? First year high school, 12 anyos na yan mga kaibigan, bata pa ba yun? Di money-making scheme ito. Sa ibang bansa yata hanggang 6 years old, ganyan. Kailangan may upuan. Pero, ganun pa man, isipin ninyo, ipaprivatize nila yung inspection. Ito ang gagamitin, yung motor vehicle inspection centers. Na dati, walang bayad dyan. LTO ang gumagawa niyan dati, mga kaibigan. Ngayon, para pagkapirahan, i-outsource nila. Ibig sabihin, mag-a-accredit sila ng mga private inspection centers. Doon sila ngayon magkakapera. Pangalawa, sino gagawa nitong mga upuan? Alam ninyo kasi, malayo ang Pilipinas sa Japan at Amerika pagdating sa
yung mga sasakyan, di ba? Yung mga gusto nila ipatupad. Kinokopya lang nila para pagkapirahan. Katulad dito, meron silang binabanggit dyan na study raw. Study na mas mababa ang porsyento ng mga namamatay at casualty na bata sa mga sasakyang nagkakaroon ng aksidente. Saan galing yung study na yun? Kung sa Amerika galing yan at sa Japan, hindi mo pwedeng ikumpara dito yan. Yun nga ang style yun ang scheme para hindi mahalatang nangungwarta sila, na nangungutong sila, nanguhold up sila. Ang gagawin, nahanap ng dahilan, pagagandahin nila. Ito'y para sa kaligtasan, sasabihin, di ba? Ito'y totoo, may study, na maganda lagi batas pinagaganda lagi. Pero, merong lihim na kahayupan na intention sila, kaya talaga nilang pinasa yung batas, hindi para pagmalasakitan ang buhay ng mga musmus, mga kaibigan, at ng pamilya, kung hindi para makapamera. Yun ang talagang purpose. Huwag na tayong magtarantaduan. Unang-una, sa Amerika, napakabilis tumakbo ng sasakyan dyan. Di ba? Sa Japan, mabilis din tumakbo sasakyan. Dito, bihira ka nang makapagmaneho ng 60 kilometers per hour. Bihira na mangyari sa iyo yun. Ultimo sa Skyway, ang limit 60 kilometers per hour. Ngayon, sige, sabihin natin, lesser ang kamatayan, o ang pagkamatay, dyan sa, kung gagamit ka ng mga ganyang sinasabi niyong upuan, okay, lesser. Pag kami namatay, paano? Ang ginagarantiyahan nyo lang, lesser, hindi pa sigurado. Di ba? Ano lang yun? Study lang yun At kinuha nyo ang study doon sa bansa na hindi katulad ang pagtakburi, pag-usad ng sasakyan dito. Di ba? Ngayon, yan bang sinasabi nyo yan? Magagarantiyahan ninyo na talagang bababa ang porsyento na mamamatay ang bata pag na-aksidente. Aksidente nga yan Di ba? Sa aksidente, pwede kang malasin. Aksidente nga pero, maniningil ka ngayon. Yan bang sisingilin mo? May garantiya yan na talagang hindi siya mamamatay. Paano ngayon pag namatay? At pumaltos yung ginamit niyong study kung saan nyo kinuha. Pag pumaltos yun, paano ngayon? Pangalawa, sipin mong katakot-takot na hirap yung gagawin. Hindi masamang pagmalasakitan ng buhay Di ba? Pero hindi yun ang nakikita nating intensyon Kotong talaga Gina-justify lang yung pang-hold up, mga kaibigan. Sabi nga natin, meron na mga nag-aalok kung gusto mong mag-invest sa negosyong ito na magkaroon ka ng Motor Vehicle Inspection Center. Magkano pupuhunan daw? 10 milyon. Lagayan ito, mga kaibigan. Madalit sabi. Hindi pwedeng walang kikitain sila dyan. Yang LTO, mangungulekta, mamumulot ng pera yan. Ngayon, paano yung jeep? Hindi na pwedeng sumakay ang bata sa jeep. Private ito Private siguro tinutukoy nilang vehicle. Paano? Sa jeep na lang sasakay.
Hindi na makakatikim yung bata sumakay. Dapat yan, pwede mong ipagamit yan kung yan yung sasakyan makakatakbo ng mahigit 60, mahigit 60 kilometers per hour. Talagang hindi pinag-aralan kasi hindi nagkaroon ng consultation. Yun ang maliwanag. Kaya sinasabi nga ngayon, nitong si Arsenio Evangelista ng Volunteers Against Crime and Corruption, there was no public consultation. And it seems that they, LTO, rushed this decision. What we want now is to ask a moratorium and thereby public consultation participated by sectors concerned. Yan. Meron naman nagsasalita, sila raw mga nagmamalasakit lagi sa mga sa mga bagay na yan na patungkol sa mga sasakyan, kaligtasan. Hindi mo alam kung sila kasali sa negosyo Di ba? Mga kaibigan. Dapat public consultation nga naman. At saka bakit karaka-raka ang pagpapatupad nito? Katulad ngayon, kung sasakay kang taxi, saan mo upo yung bata? I-require mo yung taxi? O magta-taxi na lang yung bata? Mga kaibigan. Para hindi siya covered ng private. Yung Grab, paano yun? Mga kaibigan, pag sumakay, hindi mo na pwedeng ipasyal yung bata. Mga gago rin ito, no? Alam nyo, delikado lang yung aksidente kung mabilis ang sasakyan. Di ba? Wala namang gago siguro dito na kaskasero na ipapahamak niya yung kanyang pamilya. Kung sa bagay, aksidente nga yan Kahit na anong ingat mo, meron talagang luko-luko sa karsada na gumagamit ng karsada. Di ba? Aksidente yan Pero kailangan pag-aralan mo ng mabuti. Sinasabi nyo, 12 years old, di ang laki na masasakop nyong koleksyon. Sa ibang bansa hanggang sa Japan daw, 6 na taon bakit dito 12 years old? Para mas tuloy-tuloy ang kita, mas mahaba ang kita. Kalokohan yan. Dapat i-reconsider yung age dyan. At saka saan bibili ng upuan? Pinakyaw na raw yung mga ukay-ukay. Yung mga galing Japan na surplus. Naku po, may mga namamakyaw na talagang mabibilis Yung mga gustong kumita yan, baka yan na rin yung mga kumukuha ng accreditation sa na yan, bebentahan ka pa nung mga i-accredit nila na inspection, yan? Ano tawag mo riyan? Ano tawag mo nga rito? Vehicle o motor vehicle inspection centers. Meron ako narinig na nagsabi, habang tayo'y abala sa ibang issue, meron nakaisip ng kawalanghiyaan, na corruption. Ayan po. Bueno, babati-bati muna tayo sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Bukas na yung kay Pacquiao, dami nating issue, mga kaibigan. Ano yan? Birthday? May birthday ngayon. Ito binabati muna natin. Belated ba ito? Hindi ko malaman kung belated ito Binabati natin si Dari Galipot, ng Santa Cruz, Laguna. Birthday po niya. Pabati po, Hindi ko lang alam kung sino bumabati. Galing ang pagbati sa Modesto, California. Ito naman si Kayor Nomio ng Batangas ay birthday din po ngayon. Pinababati siya ni Judy Cabidog.
Birthday rin po ni Benji Non at ni Mary Fe Beltran. Happy birthday Kayor Nomio, Benji Non, Mary Fe Beltran. Tignan ko lang ito meron din dito nagpapabati hindi ito birthday. Mamaya na ito pagkatapos nitong birthday. Dahil birthday po nila, narito ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Okay mga kaibigan, meron pa tayong isang babatiin mamaya na ating pong katropa. Maya-maya naman, bumati muna tayo sa mga nakikinig sa atin, sina Randy Villapa, Palsis family ng Maykawayan, Bulacan, Joel Arnel, Cynthia, Jocelyn, Nika, at Jerry Lewis, Neri Moreto, Minda Balleste Gahe, Tony Aguila, Jeff Santos, Tiny Agda, Santino at Hilda ng Alfonso Cavite, Paulman Punsal, Danny Trias, veteran musician ng Cavite, at ng Family Birth Control po yan. Nelson Ladra, Sandy Javier, at Edwin Javier. Ang ating mga katropa, binabati natin sa Guam ay nandyan po si June Gases na belated happy birthday. June Gases ng Abracadabra. Si Walden Kihamberi nasa Guam din po at ang kanyang pamilya na pawang mga musician, ang kanyang buong pamilya. Sa Tokyo, Japan, si Jorge Beichong, Rosita DC, Susana de los Santos, Kaani Flormata Saludes, Kaenyang Mina, Kamaita Basilio, Carmela Torres Balcos, Carol Torres Brihiño, Yula Sotelo, si Ella Samson Albiar. Binabati natin. At birthday rin pala ng ating katropa mula po sa Italy. Si Buenos Dias Joel Diaz. Birthday niya po ngayon. At bumabati sa iyo ang ating mga katropa dahil birthday ngayon ni Joel Diaz. Narito po ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Ang sabi ng isang nag-text 50 million ng SOP, kaya pala laki ng sosyo, no? 10 million ang investment, hindi isa yun kasi SOP pa lang kung magtatayo ka 50 million, kaya ginawa nilang 12 years old. Sipin mo mama na yun, may buhok na kulot na yun mga kaibigan ngayon ano ito? Bumati tayo rito. Si Reddy San Miguel, nanonood din po. Si Chopilo Santiago, Noli Jacinto, Jermaine Isidro Aguila, J.R. Madrigal, nanonood po from Southern California. Isang proud Kalapeño, Reynaldo Okilasa ng Calbayog City, Samar.
Alex Sosa, Robert Aquino ng Hong Kong, Mirna Guillermo ng Chicago, at si Roxanne Rankin ng Florida. Rudy Santos ng California, dati pong banda, miyembro ng Horoscope Band. Nixon ng Torres ng New York, sa Queens, New York. Los Unidos Obenteus ng Canada, Maximo Chua, Loida Haruda, Yabut Boyet, Yusimo Garcia Rodriguez, Jose Lapid Jr., si Don Filimon Injape, Jomar Apolinar, Nicolas Valencia, Mel Brown, singer. Sky High, banda pala yun, si Mel Brown. Sky High, Rose de Guzman Santos, Norma Samson, Jaime de la Merced, Maria Danteya Cantiller Casenas ng Vallejo, California, Ana Gangan Ocampo, Brenda Espeleta, Baste Sebastian, Eric Partosa ng Reno, Nevada, Libay Ibarra Francisco, Lawrence M.N., si Ramil Sumangid, Nokit Nilba, lagi may Gino, Manuel Cunanan, Zach Magat, Maurino Garcia, Genesis Renante, si Alex Darang, Ted Fernandez, Norma Samson, nabanggit na natin, Sued Alarcon, Delia Relato ng Singapore, Mimi Basalio, Giovanni Ramos, Freddy Datu, Susi Gonzales, Reynaldo De Leon, Renato Santos. Sino kayang Renato Santos to? Ewan ko kasi gusto kong mabalitaan yung kaibigan ko, dating kernel yun. Siguro retired na yun, si Rene Santos. Kumusta na kaya? Baka sakaling may nakakakilala sa kanya. Makumusta nyo ko? Mabait yun eh. Genesis Renante, Jose Ramos, Romualdo Pascual, at ang kanyang may bahay na si Luz Morales Pascual nanonood sa Las Vegas. Priscilla Mercado Uy, Joel De La Cruz, Magdalena Dada Dumlao ng Darite Mob 3, Lourdes De Vera, Ashley Nicole, Bexy Sabiñano, Boy Roque ng Dubai, Tony Ferguson, Juni Tangile, David John Ruiz, Castor Sibilla, Lorna Makawili, Efren M. Ortilla ng Westchester, New York, Violeta Calma, Bandian, Ronnie Morales, Derf Jam o Fred Jam, Edna Austria Barria, Alex Dino, Isplaki Tony, Rosel Soriano ng Madrid, Spain, Julian Azoro, Ed Arcangel Tamayo. Wala na pong oras, mga kaibigan. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras. Diyan tayo muli pansamantalang magpapaalam. pang iwanan. Tayo po'y magbabalik bukas alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi. Mapapakinggan ang Rapid Fire sa DWBL 1242
sa inyong mga talapitan. Sa bayan ko, Samantala, ang ating pong live stream alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. pag-ibig ay tunay. Ito po si Percy Lapid. Dito'y Maraming salamat at magandang yumaga! Hari! Pangahas! Mantika! Rockwell! ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong